Okay, okay, I'm back. So, yesterday we touched on something really, really vital, and that is divine righteousness. Okay, hindi ko na dapat sabihin na hindi lahat ng Christians meron yan. Ibig sabihin, ang may totoong divine righteousness, yung tinatawag na karapatan, karapatan sa blessings ni God. Okay, so ang may karapatan sa blessings ni God ay yung talagang anak niya in heart and in spirit. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng tao galing sa Diyos pero hindi lahat ng tao banal or may kabanalan or may Holy Spirit sa loob. Madaming spiritually inactive, hindi regenerated. As a consequence, masyadong mabibigat yung buhay nila. Yung tipong, dinaanan ko yan eh. Kaya nga talagang hindi ako tumigil eh. Hinanap ko yung secret paano magiging magaang ang buhay ko, and that is to really become God's child. And that as a consequence, binibigyan ka ng holy righteousness. Yung pag nagdasal ka darating. Ang dahilan niyan is because nakipagpalitan si Kristo ng posisyon sa iyo. In lahat ng kasalanan mo, binayaran niya. So, anong karapatan ng demonyo para hindi ka masagot, para bigyan ka ng mga problema? Anong karapatan? Pag nagkakasala ka. Yun yung sinasabi kong doors that are open that is bringing you suffering. So, madali lang yun. Harapin mo. Ano yung mga nakabukas na pintuan? Unforgiveness. Ano pa? Wrong worldview. Kunyari, dahil anak ka ng Diyos, hindi ka dapat naghihirap. Kaso yung worldview mo, yung tingin mo sa mundo is, dapat naghihirap ka. Dahil mahirap kayo, dahil mahirap ang naging pamilya mo, dahil ang lahi mo mahirap, so mahirap ka lang. Ikaw yung naglagay nun by believing that. Pag binasa mo yung gospel, mapapansin mo, merong isang part doon na sinabi ni Kristo, tanggapin mo kung ano ang faith mo. So kung ano pinapaniwalaan mo, yun ang darating sa'yo. Masakit ito. Kinuha nga ng mga New Agers yan eh, yung prinsipyo na yan. Kasi talagang totoo yun. Kung ano pinapaniwalaan mo, mangyayari sa'yo. Katulad ko, lahat ng kilala talaga ako nung bata pa ako. I mean, in my late 20s. Nung malaman nila nag-asawa ako ng foreigner, ng, ano pa nga ang tawag dito? British Canadian. Honestly, marami sa kanila ang salita is, ay, oo naman. Si Joyce, one time, kasi nagsalita ako noon sa grupo, sa community. Sabi ko, kung ako ay pag-aasawahin ng Diyos, foreigner ang gusto ko. Hindi ako pwede sa Pilipino. Bakit? Very western yung ways ko eh. Pinalaki akong western. Yung tipong, ito mo naman, kahit baso, gusto ko may tangkay. Gusto ko water goblet. Ayoko nung, sabihin hindi ako natutuwa na mag-aasawa ko tapos mag-jeep pa rin ako. Hindi, ayoko. Gusto ko, nagtataxi ako. Kung, kasi ayoko mag-drive eh. So gusto ko nagtataxi ako or meron magdadrive para sa akin. Lahat yun nasa utak ko yun. Yun ang worldview ko. Yung tipong, iba yung madre. Kung pagmamadre ako ng Diyos, kahit 3 damit lang, kaya ko. Pero yung sabihin mo pag-aasawahin mo ako at choice ko, 'di ba? Ano dumating sa akin? Sabi nga nung isang kaibigan ko, ang tindi mo, Joyce. Nasa Pilipinas ka lang, pero yung ex mo foreigner din. Sabi ko kasi nga you attract what you respect. At yung worldview ko, yung talagang pinaniniwalaan ko sa utak ko, is gusto ko lang makuha yung gusto ko. Ay, wag mo akong bigyan ng ayoko. At saka kung ayoko yan, gagawin ko ng paraan na
Hindi magtatagal yan. Di ba? Katulad nung gusto ko talaga, what they call this, gusto ko talaga maganda yung bahay. Pag hindi maganda yung bahay, gagawa ko ng paraan yan. Siguro pipinturahan ko yan, mag-iipon ako ng konting pera, paparepair ko yan or something. Basta, ayoko ng bahay na may ipis, daga. Wala nga akong ginawa sa GMA, kundi i-research paano mawala ang mga langgam. Kasi ang daming red ants doon. Ayoko ng red ants. Nangangagat yun eh. So, binabasa ko yung sponge ng syrup. Tapos, ilalagay ko sa labas. Lahat, millions of ants dumidikit. Tapos, ilalagay ko sa freezer. Patay lahat sila. Tulog sila lahat. Tapos, ipapagpag ko yun sa drainage. O, yan. Araw-araw ginagawa ko yun. Kaya nga inisip ko, ilan na kayang millions ang napatay kong langgam? Kasi nga, pag lahat ng ayaw mo, hindi dinesisyon na mong ayaw mo, ayoko nito, walang ulam. Ayoko nito, walang pera. Gagalaw ako. Kaya nga at the age of 19, nagsusupply nga ako ng lunch sa mga employees ng National Bookstore sa Greenbelt. 19 ah. Wala pa akong anak, wala akong asawa, whatever. Ayoko ng walang ulam. Tinayuan ko yun. Ang ayaw mo, kung dumating man sa'yo, hindi tatagal. Ganun kalakas ang will. Di lalo na pag ginamit mo pa, divine righteousness, yung talagang tinatawag mo si God na, ano ba ang gusto ni God? Mahirapan ka? Of course not. Kaya nga binigay sa'yo si Christ eh. Para sagutin niya lahat at maging malaya ka eh. You have to fight for your freedom. Kasi binigay na sa'yo ni Jesus yon. Sino nagpadala nun? Si God the Father. Sino nakasuporta sa'yo? Si Holy Spirit. So kung wala ka pa rin pera hanggang ngayon, tingnan mo kung sino ang may mali. Baka ikaw na yan. Diba? At kung matanda ka na, tapos wala ka pa rin pera, ay pinaniwalaan mo yan. Kasi nungalingan yan, hindi ka dapat naghihirap kung anak ka ni Lord. Mahirap pa heaven? Pansinin mo yung mga bansang grabe ang kahirapan, katulad ng Haiti, Congo, dahil meron silang occultism doon. Tingnan mo yung pamilya mo. Baka naniniwala kayo sa swerte, naniniwala sa hula, naniniwala sa zodiac sign. Ayari kayo. Maghihirap nga kayo forever niyan. Hanggat hindi mo nire-renounce yan, dahil yan, black magic yan eh, darkness yan eh. Hindi papayag si Lord na dalawa sila. Diba? Saan ka talaga naniniwala? Yun, dapat ang buhay mo. Di pa ako tapos.